So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about, which is the continuation of the series, which is Paano Lumalim sa Biblia. This is the 9th topic, which is Messianic New Covenant. So, ang New Covenant, bagong tipan, ay ang tipan na pinamigitan ni Jesus Christ sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. So ito ay katuparan at pagpapalawig ng lumang tipan kung saan tinanggal ang sistemang batay sa kautusan at pinalitan ng biyaya at pananampalataya kay Kristo. So ang tipang ito ay itinatag sa kanyang dugo. So makikita ito sa Lucas chapter 22 verse 20. Kaya nagdudulot ito ng kapatawaran ng kasalanan, panloob na pagbabago at paninirahan ng banal na espiritu sa bawat sumasampalataya. So ang Bible readings natin is all about Luke chapter 22 verse 20. Gayon din naman, matapos maghapunan, kinuha niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan na itinatag sa pamamagitan ng aking dugo na mabubuhos alang-alang sa inyo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus fulfilled all the covenants. So, ang lahat ng tipan sa lupang tipan, Abrahamic, Mosaic, at Davidic ay tinupad ni Jesus Christ. So, siya ang binhing ipinangako kay Abraham ang katuparan ng kautusan ni Moises at ang hari mula sa lahi ni David na maghahari magpakailanman. So, makikita to sa Mateo chapter 5 verse 17 and Hebreo chapter 9 verse 12 to 15. So, second is Jesus reconciled His people to God. So, ang kasalanan ang naghiwalay sa tao at sa Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kapatayan ni Jesus Christ, pinuksan niya ang daan upang tayo ay makabalik sa Diyos. So, makikita to sa Efeso chapter 2 verse 11 to 22 and Hebreo chapter 10 verse 19 to 22. Last teaching is Jesus expanded the people of the covenant. So, ang tipan ng Diyos ay hindi na lamang para sa Israel, kundi para na rin sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Hindi na batay sa lahi, kundi sa pananampalataya. So, makikita to sa Galatians chapter 3, verse 28 and 29, and Romans chapter 8, verse 1 and 2. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. First application is enjoy our relationship with God. So, tayo kasi, hindi tayo alipin ng kautusan, kundi anak tayo, or kundi mga anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, dapat natin ipagdiwang ang ating malayang relasyon sa Kanya. So, makikita ito sa Romans chapter 8, verse 15 and 16. Second is see our adoption as the greatest privilege. So, tayong dating malayo sa Diyos ay ginawang bahagi ng Kanyang pamilya. So, ang ating pagkakakilanlan ay hindi na bilang makasalanan, kundi bilang mga anak ng Diyos. So, makikita ito sa Ephesians chapter 1, verse 5. And last application is post and meditate on God's faithfulness. So, ang tipan ng Diyos ay hindi nagbabago, maging tapat siya sa kanyang mga pangako noon, ngayon at magpakailanman. Maglaan tayo ng oras upang pag-isipan ng kanyang katapatan sa ating buhay. So, makikita sa Hebreo chapter 10, verse 23. So, ngayon natako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano nagbibigay ng kapanatagan sa atin ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. So, para sa akin, hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Kasi ano man yung mangyari, mananatiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siyempre, may tiyak tayong hinaharap, which is yung bagong tipan ay isang tipan ng buhay at pag-asa. Kaya hindi tayo matatakot or natatakot sa kinabukasan. Siyempre, mapapawi nito yung ating mga takot dahil sa mundo ang kawalang katiyakan, alam nating ang pangako ng Diyos at kay Kristo Jesus ay hindi kailanman mababali. So, last is, syempre, tinuturuan tayo nitong magtiwala. So, dahil napatunayan na natin na ang kanyang katapatan noon, maaari tayong magtiwala sa kanya ngayon at sa hinaharap. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa bagong tipan na iyong itinakda sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Lord God, salamat sa kapatawaran, pagbabago, at paninirahan ng banal na espiritu sa amin. Lord God, naway patuloy kami mamuhay sa iyong biyaya, magtiwala sa iyong mga pangako, at ipamuhay ang aming pagiging anak mo. Lord God, palakasin mo po kami upang ipahayag ang katapatan mo sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.